G, bro. Parking na kami ng The Theater. Pupunta tayo ngayon ng Stella Dance Jam. Alright. Thank you sa sponsor ng ating ticket. Pagpalain ka pa sana para more tickets. 7 PM na nga pala guys. Na-late na kami ng gabi. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Hey! Yes, of course. Tops Mate from Sariling 18. Hello, Sariling 18! With Kuya Nick! Nagulat ako, nandito siya. Kita ulit kami. Isa lang ako eh. Hi! RTP! Dapak! Let's go! Dapak! 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 Pang na ba? Yes! Andito na naman tayo! Let's go! Pili ka talaga collab namin lagi yung vlog ba? Yeah. Yung saya-saya. Grabe, ibang experience to, no? Kakaiba. Kamusta yung Stella Dance Yes, Jam? sobrang saya. As in, talagang mapasabay ka sa mga indakan. Grabe, ang ganda ng tunog. Yes, yung Pinakauna una pa ko lang, napansin. yung lahat ng mga performers. Oo, yun. Kanina, di ba? Talagang mapaindakan. Tapos yung Grabe. lumabas pa yung SB19 talagang Nagwala na. wala na yung mga tao. Yun lang, limited yung footage natin. Yeah, limited yung footage natin. Ayun, alright. So, let's go. Next siguro, OPM na. Pure Gold, no? Pure diba? Gold, yes, see you sa Pure Gold, July 11. Let's go. So, takpan mo. Sa video, I'm here with Boy Panda. Hi! Hello guys! Let's go. Super Let's cute. go! Thank you! Thank you. Thank you so much. Thank you so much! Bye! Yo, what up? So ayun, kakauwi lang namin. So hindi na ako nakapag-update kanina after nung event. Medyo mabilis lang siya, 2 hours lang talaga. And tumambay lang kami sa labas after talking with some 18 na mga nakakausap natin doon. Kila Kelski, yan, kila Caps Mate, Packers group, no? And nag-dinner lang, no? And then umuwi na rin after. Grabe, sobrang iba yung experience kasi bawal mag-fan cam. First time natin maka-encounter ng ganon na wala tayong footage, no? And meron naman clips lang pero hindi naman natin siya pwedeng upload. So mahirap kumuha ng footage kasi talagang marami nagbabantay. Sisitahin talaga yung mga nagre-record ng video. So may naikot, so ang hirap kaya nahirapan talaga lahat. So wala masyadong kuha, no? And wala rin tayong ayuda, walang ma-upload. Pero try natin ikwento. So nung nagsimula yung event, nag-perform yung Team Philippines ng Riata, if I'm not sure. But Team Philippines yung unang nag-perform. And then after that, nag-perform naman yung Team Japan. Maganda, no? Solid yung mga performance nila. Mapapainda ka rin talaga. And unang napansin ko nung nag-start yung event is ang ganda ng first time ko lang din kasi makapasok sa theater ng Soler. And ang ganda ng sound talaga. Sobrang ganda ng quality ng audio. Ganun talaga yung hinahanap ng tenga ko kasi mahilig talaga ako sa mga high quality sound. And lalo na kapag talagang naririnig mo yung every detail ng mga music, ng song, instrument, yung quality ng audio na gusto ko mapakinggan. Especially lalo-lalo na kapag naka-monitoring headphone or monitoring speaker. Yan yung mga gustong-gusto kong gamiting pang sound trip.
yung maririnig mo yung layering ng mga music. And then, syempre, iba yung experience sa mga concert stadium katulad ng mga Araneta, Mawa Arena, Philippine Arena. So, iba yung sound quality doon. And dito sa theater, talagang sobrang ganda ng dahil high quality lahat. Maganda yung pagkaka-soundproof, maganda yung mga speakers na gamit nila. So, yun yung una kong napansin. Tapos, sinamahan pa nung magagandang performance. Nag-complement talaga yung yung ganda ng music, yung ganda ng performance nila, and at the same time, yung lightings. Ang ganda, kakaiba. Talagang high-end yung mga ginagamit nilang lightings doon. Yung mga light movements, and yung pag-focus ng mga lighting sa kanila, sobrang high level, no, compared sa mga nakikita natin sa mga concerts, no. Kaya iba rin talaga experience, no. Maganda sana talaga kung nakakuha tayo ng footage para ma-share natin. Pero share ko na lang siya sa kwento, since yun yung pwede. After mag-perform ng Team Japan, perform na yung Siriata kasama yung RHT. Gagaling din nila, talagang international level yung mga performance nila. Tapos after noon, yun na, SB19 na, pinakaabangan ng lahat. Daming 18, sobra. But may mga seats na bakante. Sayang lang kasi kung nabili yun, sana mas marami pa yung naka-experience dahil mahigpit sila sa pag-implement ng photo and video. So, yun lang. After mag-perform ng SB, talagang kakaiba, solid yung mga lightings talaga, ang ganda. I mean, yung place kasi, yung theater kasi para talagang pang opera talaga siya yun. Kaya ganun kaganda yung quality kasi kapag sa opera, malinis talaga dapat pagkakabigkas mo. So, kapag opera yung nagpa-perform doon, maralaman mo talaga yung mga pagkakamali and kung gaano kaganda at kagaling yung performer. And then, nagwakas sila doon. Grabe. Iba yung experience ng wakas doon. After nila kantahin yun, nag-Cream Zone. And then, una pala nilang kinanta is yung Everblack. And then, Visa, Wakas, and Cream Zone. Sumunod is sila, Emoji. Sa Emoji, kasama sa Riata, yung RHT. And then, sumunod na humabol ay yung W3, no? Sama-sama sila nag-perform doon. And maganda yung viewing angle, by the way, nasa balcony pala kami. Maganda yung viewing angle na kahit nasa balcony ka, maganda pa rin yung sound na maririnig mo, sobrang linaw. Yung isa lang namin napansin is yung gap from yung tuhod dun sa sandalan nung nasa harapan mo, medyo maiksi. So, kasi medyo late na kami nakarating. So, siksikan, ang hirap makadaan. So, ganun yung mga experience natin. And after nun, nagsama-sama na silang lahat. Team Japan, Team Philippines, SB19, Riata, RHT, W3, sama-sama silang nagsayawan doon. Talagang dance jam talaga, yun yung pinaka-essence ng dance jam, no? Talagang nag-ano sila doon, nag-perform, nagpapakita ng kanilang mga talent sa pagsayaw, grabe. And after noon, unti-unting umexit yung SB19 by isa-isa. Hanggang sa natira na lang si Josh. Siyempre, mga busy rin sila, kailangan din agad nila makauwi, no? Sobrang iba ng experience na to sa lahat ng mga inatinan natin. Kaya rin to, sobrang memorable din talaga to. Yung mga nakapunta, alam nila yan na talagang solid. Tingnan natin, no? Dahil pupunta rin tayo bukas para sa Sonara and J2X. Siyempre, suportahan din natin sila, no? Under ng 1Z. Let's see kung anong mangyayari at magaganap tomorrow. So, ayun, medyo napahaba yung kwento natin dahil wala tayong footage, no? Pero all goods, no? Kita-kits tomorrow. So, what up? Day 2 guys, Stella. Nakalimutan ko yung gears ko. Let's go. So, ayun, dito tayo, Sonara and J2X. Pupunta natin yan, let's go. So, kakarating lang namin mga alas 2. So, alas 3 yung event and inagahan namin ng konti para di tayo malate. Mahirap malate kasi pinapahinto nila, hindi nila pinapapasok agad. So, ayun, kukwento na lang namin mamaya yung experience. Let's go.
Yo, what up? Ayun, so back home na tayo guys. So ngayon ako mag-update kasi hindi ako nakapag-update para sa vlog natin. Hindi ako nakapag-record kasi naiwanan ko yung gears ko. Sa sobrang pagmamadali kasi syempre Sunday for day 2 after ng church ay dumiretso na kagad kami, nag-lunch lang tapos diretso na kagad. So ayun, konting footage lang yung nakuha natin via phone. Dito na lang natin ikukwento, and for day 2 almost same lang naman din ng parang program or structure. After mag-perform ng Team Philippines at Team Japan, nag-perform sila together and then pumasok na yung RHT and then si Riata. Ang pinagkaiba lang for day 2, of course yung guest, no, nung day 1 SB19, and so sad na hindi tayo nakapagkuha ng footage. Clips lang kasi talagang sobrang higpit ng mga nagbabantay, as in para sila mga ninja sa dilim. Bigla na lang nasa tabi mo na, sitayin ka na bawal mag video recording, so wala tuloy tayong pang-ayuda. Pero meron si Kelsey yung animation niya. Ang galing nun. So ayun, for day 2, isang malaking question din nung day 1, bakit pinagbawal yung video recording, kasi for day 2 inalaw nila. So, ayun, in-upload na natin yung video ng Sonara, and soon yung performance naman ni J2X. Yun lang yung pinagkaiba after mag-perform ng Sonara, no? Ang galing, meron silang cover ng Korean sing and dance, tapos sumayaw din sila, yung talagang dancing lang. Pinakita nila yung dancing skills nila doon. Tapos nag-cover sila ng Ikigai ni Looney at saka ni Dionella, no? Napakagandang kanta. And then na-execute nila ng maayos, no? Siguro mga 90 to 95% kasi hindi natin pwedeng sasabihin ng 100% yun. Wala naman tayo sa kalagayan nila, no? Pero maganda yung pinakita nilang performance doon. Yung harmonization, may mga onting may mga narinig ako na pero hindi naman sobrang ganun siya nakaka-apekto sa performance, no. Considering na bago lang naman talaga sila, malawak pa talaga yung room for improvement, no. Pero grabe na yung pinakita nila doon nung gabi na yun, no. And sobrang kakaibang experience siya kasi first time ko palang maka-attend sa at makapasok dun sa Soler Theater, no, sa mga teatro. And sobrang high-end talaga ng sound. As in yung vocal clarity, talagang sobrang linaw. Kahit nandun ka sa balcony, nung day 1 kasi nasa balcony kami, malinaw pa rin yung audio, napakaganda ng tunog, and for me na-appreciate ko talaga yung every performance ng nagpe-perform doon, and pati na rin ng SB19, napakaganda. Nung day 2, nandun na kami sa baba, no, so medyo center tayo, medyo harap, and napakaganda nung seat na napunta sa atin, no, and salamat ulit dun sa nagbigay ng ticket, no, sponsored ticket. Thank you so much sa'yo, and more blessing to come sa'yo, no. So the best experience, totally different siya sa mga concert or mga OPM con, mga gano'n, di ba? Kasi siya dance jam siya eh. So, kakaibang experience yan. More on dance focused yung event. So, para sa akin, sulit na sulit yung gabi na yun. So, ayun, dito ko na rin i-end yung ating vlog, and thank you so much for watching. I hope you enjoyed it, guys. So, subscribe for future videos at fan cams na mga i-upload pa natin dito. Thank you so much. I'm Nickel. God bless.